ng kapanganakan ng ating Panginoon, because the wisdom of God ay nakita po natin. Kasi kung pag inilagay po doon yung exact date, baka wala nang hindi na ibibigay yung totoong parangal para sa ating Panginoon. Mapupunta na po doon. Right? Again, binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw sa pangalan po ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo po ay magalak sa oras na ito. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, muli po natin ibalikan ang ating scriptural reading from verse 15 hanggang verse 19. Isaiah chapter 43, verse 18 hanggang verse 19. Ito po yung magiging sentro ng ating pag-usapan ng pag-aaral. Sabi po dito, again, remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing new things. Now it springs forth. Do you not perceive it? Or I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Yan po yung ating pag-aralan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po muli o Diyos sa pagkakataon po ito, sa kapahayagan ng salita mo na kung saan ay mensahe na ito ay aming mapapakinggan na magbibigay po sa amin ng sa kaliwanagan, lalo pang tiwala sa mga bagay na i-record po sa oras na ito. Kaya hinihingi po namin ang tulong ng Banal na Espiritu na siyang magbigay po sa amin ng pangunawa. Kaya i-bless po niyo, Diyos, ang aming pangunawa, lalo na po sa mga makikinig sa oras po nito. Maraming salamat po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ating bigyan ng pamagat ang ating pag-aaralan sa umaga po ito ay ito po ay isang fresh start sa pag-uumpisa sa ating Diyos na kung saan ay aharapin po natin ang panibagong taon. So we should embrace the new year with faith and hope. Salubungin po natin ang bagong taon na darating. Ito po ay nagkataon na tayo po ay lumipat ng panibagong lugar sapagkat doon sa ating kinagisnan o pinag-umpisahan ay hindi po natin makalimutan yung mga bagay na nangyari sa ating kalagitnaan. Ako na maaaring nandyan pa yung mga hinanakit na naipon or mga nangyari na hindi po natin sukat akalain na magaganap po yun. Maaaring iba sa atin, iba sa inyo ay hindi pa nakakatawid. And of course, totoo po yun sapagkat ay sumasagi lagi sa isip po natin po yun. Bakit nangyari? Bakit nagkaroon ng ganong pangyayari sa ating kalagitnaan? That's why sa ating paghakbang sa bagong taon ay natural lamang po na mag-reflect po sa atin yung mga bagay na nangyari, even the victory or struggle. Siguro mas maraming struggle kaysa yung mga victory na nangyari po sa atin. And there is also lesson. May mga natutunan din po tayo sa mga nakaraan. Yun po ay dala-dala po natin para sa ating future with hope. Yung ating pupuntahan. Alam po natin na meron po tayong pag-asa. That's why Isaiah chapter 43 verse 18 to 19 ay nagpapaalala po sa atin na meron tayong Diyos, the one who make specialize. Siya yung nag-i-specialize ng bagong umpisa.
Kahit siya lagi yung gumagawa ng mga panibagong kaganapan sa buhay po natin. No? Kaya alam po natin, yung plano ng Diyos ay hindi lamang po nakatali sa nakaraan. No? Alam po natin na merong pagbabago. That's why in our verse, God calls us. Tinatawagan po tayo ng Diyos, okay, to walk forward. Na humakbang po tayo na merong pananampalataya to embrace the new things. Mga bago na nire-reveal ng ating Diyos sa ating buhay o sa ating simbahan. Tingnan po natin kung ano po ang nais ng Diyos na makita po natin po dito. Sa habang mga nakaraan ay dapat nating kalimutan and to perceive the new things na gagawin po ng Diyos sa ating buhay. So, we have to trust God. Tiwalaan po natin ng Diyos sa pagtakbo ng iyong buhay, pagtakbo ng simbahan, which is there are uncertain things na hindi po natin alam. Hindi nga natin alam kung bakit tayo napunta dito, di ba? Hindi mo lang nakakaalam po noon. Dito pala tayo dadalhin ng Diyos. Okay? Hindi natin alam kung kailan. Walang nakakaalam po doon. Gumawa ang Diyos ng panibagong kaganapan sa buhay ng isang Diyos. Even sa ating simbahan. We don't know kung anong gagawin ng Diyos po dito. Nakita na po natin yung capacity ng simbahan po natin. Dito roon, dadami po yan. Kaya hindi pa tayo din sa kabila. Ano pa? Dalawang palapag pa. Baka nire-reserve lang ng Lord po yan. Okay? Kaya, gawin lang natin as we sing the song, Trust the Lord. Okay? Sa ating pag-uusapan, mayroong tatlong bagay. Una, forget the past and trust God's grace. Kalimutan natin yung mga nakaraan. Dahil maraming mga pangyayari na naganap sa buhay ng bawat individual and even sa buong simbahan. That's why sabi po ng text po natin in verse 18, do not remember the former things, nor consider the things of old. Okay? Now, una, let's consider God's call. Tinatawagan tayo ng Diyos na kalimutan yung mga nakaraan. This is a command. Command ng Diyos po ito. Hindi huwag natin kakalimutan yung history kung saan ay ngayon sineselebrate ng mga tao. Huwag natin kakalimutan po yun na merong ipinanganak sa sabsaban, which is ito po yung umpisa ng kaligtasan sa katawan po ng ating Panginoon. Kaya ang sinasabi po dito ay kalimutan yung mga bagay na kung saan nagkaroon po tayo ng mga past failures, and even regrets in your life, or even success. Kung saan ay nakatuon ang yung kinabukasan. At madalas, we often allow past wounds. Minsan ay naalala pa natin yung sugatan na kaluluwa po natin, even the mistakes. Okay? Na kung saan ito yung iniisip po natin na siyang nag-shift po sa buhay po natin sa mga bagay na nangyari. Maaaring during the time na nangyari sa buhay mo, you limit. Nalimitahan po natin ang gawa ng Diyos sa buhay po natin. Sa mga pangyayari po nyo. Hindi natin nakita, hindi natin na-perceive
na merong gagawin ng Diyos sa bawat isa sa buhay po natin. Maaaring na-stuck up ka doon. Hindi ka makaalis o hindi ka makatawid sa mga bagay na yun. Kaya siguro until now, ay maaaring dala-dala pa natin. Ha? Sa araw ng ating pagsisimba, laging bit-bit natin po yun. Ha? Hindi makamove on ang isang Kristiyano. Dala-dala lagi mga bagay, especially sa mga failures. Failure ka dahil sa pagiging Kristiyano. At backslide ka dahil sa pagkukulang ng bawat isa po sa atin. Right? O natigil ka sa pagiging Kristiyano mo. Nakalimutan mo yung responsibilidad mo. Napakainin ang kaluluwa mo through the means of graces na kung saan matatagpuan lamang sa simbahan. Kung sa sarili mo lang kulang po yun. Maaaring dalawa kung nagagawa mo, ba? May kulang po yun. Kaya there is stagnant. No? Ng buhay Kristiyano. Kaya ang panawagan po sa atin is to set apart. Kalimutan na po natin ang mga bagay niya. Lalo na po yung mga sugatan. Maraming nasugatan during the time. No? Mula from Forest Park, Paiput, pabalik, at palabas, maraming nasugatan ng mga Kristiyano. Hindi nila makakalimutan. Now, for our cross references, in Philippians chapter 3, verse 13 to 14, no? Sabi po dito, okay, verse 13 to 14, at alam naman po natin si Paul, because he's pressing forward, leaving the past behind, to pursue the upward call in Christ. No? Tingnan na po natin ang Philippians chapter 3. Kasama natin sa ating mga yun po yung pinapanawagan ni Paul. At yan yung hiling po niya sinasabi sa mga Kristiyano na tayo ay mag-forward, umakbang, iwanan natin yung mga nakaraan at ipurso po natin kung yung panawagan ni Kristo sa buhay po natin. Now, kung ikaw ay tinatawagan para sa kaligtasan, forward. Tumingin ka kay Kristo. Sapagkat sa ating kapanahonan, yan ngayon yung pinakasentro ng lahat. Pagkamat hindi nila naintindihan. Pero sa atin mga dati lang nakatikim, nakarinig ng regarding about Christ, is the time to forward. Ngayon, kung Kristiyano ka naman, at ikaw ay natisod o maaaring tagnan ka sa iyong pinalalagay, it's the time para tayo po ay tumugon sa panawagan. Ano bang panawagan sa atin? Okay? Bilang Kristiyano, maraming panawagan na dapat po natin sundan o gawin para sa buhay Kristiyano. Ngayon naman, kung nasadlak ka sa kasalanan, meron din panawagan. Diba? Ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9. Okay? Merong kumpleto na kapatawaran ng Diyos kung ikaw kumpisan mo lamang ang kasalanan po niya. At yan ay may pangakong paglilinis. At yan ang tinatawag na fresh start. Panibagong pag-uupisa sa ako. Diba? Kung hindi ka makatawid, God provided. Merong antidote na ibinigay ng Diyos. Kung sakali man hindi ka makatawid po dyan. Tinatawagan ka ng Diyos para kalimutan ang nakaraan. Para sa ating illustration, remember the story of Eden? Nung siya ay dininay po niya ang ating Panginoon in 3 times. Diba?
yan ay nanatili si Peter sa guilt na kanyang ginawa. Pero pagkatapos ng resurrection ng ating Panginoon, Peter encountered His grace. No? Muli niyang na-encounter ang habag ng Diyos. And He was restored. Muli po siyang bumalik. At tumugon sa panawagan to be a leader of the church. Okay? Para tumugon sa panawagan ng Diyos to become a leader ng lumang simbahan or early church. So, paano po natin i-apply sa buhay po natin po? How does we apply to us? Ano po natin i-apply sa buhay po natin po? Reflect on any burdens or mistakes you are holding on from the past. Isipin mo yung mga bagay na yun. Kung sakali mang nakalimutan mo, try to reflect those mistakes or burdens na kung saan ay siyang nagtatali sa'yo, siyang didiin sa'yo. Okay? Maaaring meron hindi mo natawiran. Ngayon, ang gagawin mo ay isuko mo sa Diyos. Surrender to God and meditate on His promises of forgiveness and restoration. Meron po ako ang Diyos para sa atin, mga kapatid. Kung sakali man hindi ka makapalagpag, alalahanin mo na merong pangako ng Diyos. Now, we consider the calling of God to forget the past. Okay? Kalimutan po natin po yun. Now, doon naman tayo sa gagawin po ng Diyos na bago. Saan sinabi po niya, behold the new things. Merong bagong gagawin ng Diyos. Sa harapan po na, behold the new thing God is doing. Ano sabi ng text po natin? In verse 19. Verse 4, behold, I am doing a new thing. Now, it spring forth. Do you not perceive? Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nalalaman? Panawagan. Pangalawang panawagan ng Diyos sa iyo. We are invited to recognize God's ongoing work. Tinatawagan ng Diyos para makita mo, ma-recognize po natin yung kanyang ginagawa sa buhay ng bawat isang po sa atin. Tandaan po natin, ang plano ng Diyos sometimes, often unexpected. Hindi po natin alam. Sometimes naman, very creative. Mamamangha po tayo. Sometimes, it's it is a transformative. May pagbabago. Lahat po yun, gawa po ng Diyos po yun. Kaya ang challenge po sa atin, we will lie. Manangan po tayo at we have to perceive. Kailangan tignan po natin. Ano ang dapat natin gawin? We have to remain sensitive to the Holy Spirit. Tingnan po natin, magiging sensitive po tayo. Ano kaya ang ginagawa ng Diyos? Maging open po tayo sa Kanyang panawagan, sa Kanyang pangunguna sa bawat isa po sa atin. Now, look, tandaan po natin. In Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Ito po yung ginawa ng Diyos. Ito yung pangako ng Diyos that there is new mercy every morning. Okay? Merong gagawin ng Diyos sa bawat moment. There is God's mercy. Ito yung Diyos po natin. Yan ang gagawin po natin, mga kapatid. We have to transform.
Transforming begins in our mind. We have to renew our minds para ma-discern po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, tumutok po tayo para makita po natin kung ano ang gagawin ng Diyos sa bawat isa po sa special situation. Ngayon, kung nakatutok po tayo sa sanggit-san, we cannot see, hindi po natin makikita kung ano yung gagawin po ng Diyos. Look, Joseph. Tingnan po niyo si Joseph. Di kalaunan, hindi niya makita yung plano ng Diyos. During the time kung saan ay ibininta po siya bilang slave. Hindi niya nakita po yun. Hanggang sa makulong po siya. Hindi niya alam na ang Diyos ay ipinuposisyon na po si Joseph. Inilagay na si Joseph doon. Na hindi alam. Nilagay na ng Diyos doon sa lugar po ngayon to save nations. Para maligtas ang mga tao. Tandaan po natin mga kapatid, God's new thing was at work. Gumagawa nito kahit hindi na-perceive ni Joseph na magkakatapos. Ganun po yung paano po natin i-apply sa buhay po natin? How do we apply this truth? Ano natin i-apply sa buhay po natin? Hindi lang mga Kristiyano. Take intentional times sa pagpasok ng bagong taon. Take time or intentional time. Gawin mo sa taong ito to seek God's guidance in what way? In prayer, in scripture. Trust God for the new thing. Hindi yung bagay na gagawin po natin, it is aligned in our desire or our expectation. Dapat ang expectation po natin always align with His perfect plan. Meron plano. Meron perfecto plano, Diyos. Kaya dapat doon tayo manang, hindi sa mga plano po natin. I know, marami po tayo mga plano for this coming year. Pero kapag tayo umasa po doon, umasa po tayo sa plano ng Diyos, sa kanyang bagong gagawin sa taong ito. Huwag tayong pumilit. Huwag natin pilitin yung hindi natin nakikita. Gawin po natin yung alam po natin na meron kasiguruhan. Dahil dyan, hindi ka mapapahamak. Hindi ka malulungkot po dyan. Pero sa atin, kaya nga uncertain is, no? Hindi po natin alam. Manahan po tayo sa mga bagay na sigurado. Kung hindi po natin naintindihan, now, in number 3, no, sa ating outline, ay sinasabi po dito, trust God to make a way in the wilderness. Trust God. Magtiwala ka sa Diyos na siya ay gagawa na kahit nasa dry lang, nasa wilderness. Okay? Ibig lang sabihin, pinapalahanan tayo ng Diyos na meron siyang kapangyarihan to provide. Meron siyang kapangyarihan na magbigay na kahit napakahirap na sitwasyon na inyong inalalagyan. The most difficult circumstances in your life. Trust God. Trust His power. Tandaan po natin, the word's wilderness, it represents life's challenges. Mga kapatid, nakakita na ba kayo ng wilderness? Sa Saudi meron.
disyerto. In other words, may mga tanim din doon. Sa ibang lugar, wilderness, may mga tanim pero dry. Pero dito sa Saudi Arabia, talagang wilderness, dry. Pero nagkaroon ng fish pond. Nagkaroon ng mga ubas, nagkaroon ng mga tanim. At nagsukat akalain na mangyayari po yun ng mga tao doon. Hindi nila na-perceive na ang Diyos, bagamat hindi nila tunay na kilala ang Diyos, pero gumawa. Bagamat nasa kanila ang mga pangako, kasama sila sa pangako ng Diyos during the time ng Old Testament, pero pinaprobahan ng Diyos, itinong ng Diyos na meron siyang kapangyarihan to transfer, to convert the wilderness, no? Sa isang malusog na lugar. Mga kapatid, I know there are challenges in our life. Either sa trabaho o sa mga nilalagyan mo. No? There are also moments of uncertainty. Hindi mo makita. Sigurado ba ito? Or merong kakulangan sa buhay ng bawat isang po sa atin. Lagi naman may kulang, pero ang nagpupuno ang ating Panginoon. Or sa iyong kinalalagyan ngayon, nandito ka pero there is a lack of dryness, spiritual dryness in your life. Maaaring nandito ka, pagkakataon po. Pero tandaan po natin, ang Diyos ay nangako na siya ay gagawa. Okay? Ang daan na kung saan naakala po natin ay imposible. God will make it possible. Tandaan po natin, yung binanggit po dito na rivers in the desert, it symbolized provision and refreshment. Sa gitna ng most desolate circumstances in our life. Ang sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord all your heart. Siya po ang magdadalita po. Also in Isaiah chapter 41 verse 10, God's presence is our strength and assurance in times of fear. Now, look for the illustration. Tingnan po natin yung illustration kung saan ang mga Israelites, yung kanilang paglalakbay. No? Remember this story? Kanilang paglalakbay in wilderness. Despite of their doubts, pero mo, from Egypt, no? Niligtas naman sila, talagang imposible na yun na maliligtas pa sila. Pero nang sila niligtas, meron pa rin silang pagdududa sa kanilang paglalakbay. Yun pa man, sa kanilang pagdududa, God provided manna. Nag-provide ang Diyos ng manna from above. And I hope and I believe that also God always provided a manna from above. Ang salita ng Diyos, yung Bible, na tamang-tamang po na yung manna from above. At hindi lamang po yun. Also God provided a water from the rock. Imagine, disyerto po yun. Ang makikita mo lang po doon, buhangin na kasi lalim pa, no? Ilang feet po yun. Kaya nga pag mayroong sandstorm po yun, talagang natatabunan ka. No? Hindi mo na makikita yung madadaanan mo pag nagkaroon ng sandstorm. Pero ang Diyos ay nag-provide ng tubig para sa mga doubted, para sa mga tao niya na kung saan ay hindi pa rin naibibigay ang totoong pagtitiwala sa kanyang Diyos. And also God provided guidance to them.
there is light. Okay? Merong ilaw kahit madilim ang langit. Okay? Merong liwanag kahit madilim. Merong ulap kahit mainit para sa kanyang mga tao. Now, pinapakita lang po dito to you, to us, that God can sustain you. Pwede siyang patuloy na mag-provide. Ibig sabihin, pinatunayan ng Diyos sa kanila na kaya po niyang sustinahan ang kanyang mga tao kahit nasa mahirap na paligid o kahit nasa hardship environment niya. Kaya ng Diyos na i-provide ang iyong mga nailangan. So, paano po natin i-apply sa buhay po natin po? Ano ang ibig sabihin sa atin sa umaga pong ito? Ang gusto niyang pagkalating ng Diyos, identify your wilderness. Isa-isahin mo ngayon. Ang wilderness mo. Isa-isahin mo. Kung meron na, grabe, to commit and trust God for His provision. Ano ba din? Memorize, meditate on His promises as you roadmap in difficulties. Maaaring nandyan po tayo sa bagay po ito. Maaaring sa pagkakataon meron po tayo sa katotohanan po ito. It is a reminder that there is promises for this coming year. May pakamulang Diyos sa buhay po natin as we move on. Kaya ang Isaiah chapter 43 verse 18 to 19 ay laging paalala po sa atin po ito. No? Kaya nga, let's go of the past. Pabayaan na natin ang mga nakaraan. Let's trust God's grace. Pagtiwalaan po natin ang Diyos to forgive and to restore. Sa araw na ito, ay anticipate po natin ang beauty God will do. Mananatili lamang po tayo na bukas His unexpected plans. Trust Him to guide and provide even in life's wilderness moments. Yakapin po natin mga kapatid ang bagong umpisa na merong pananampalataya at merong pag-asa. Ito yung confidence po natin that God will make all things new. Yan, kung nagdududa ka pa, siguro naman sa tagal, no? Maaaring nagkaroon ka lang ng konting problema about your spiritual growth. Pero naranasan mo na yung kabutihan ng kaligtasan at na-enjoy po natin po yun. Dumating lang yung pagkakataon na talagang nanlamig. It is the time. Okay? To embrace the first start. Mag-umpisa ulit tayo. Ngayon, kung ikaw naman ay hindi ka pa nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa kanyang pagliligtas, sa kabilang declaration ng sanlibutan ito, ang merong Kristo na ilanganak.
Yun po yung nanganap ng mga natin pinagdadaan. Even the prophets, tinitignan nila po yun. At nangyari sa ating kapanahonan, umabot po tayo sa panahon ng Panginoon na pinakita na mayroong Kristo na nagliligtas. Yan yung umpisa ng kaligtasan. Na malaman mo na mayroong Kristo. Again, mga kapatid, ito ay panawagan into action. It is a call into action. Okay? Spend time in prayer. This lamang na yun. Hindi continually pray. Ask God to reveal the new thing. Yun mo sa Diyos. Ano ang ibibigay niya sa iyo bago? Para makita mo na merong bagong ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Anong gagawin po natin? Identify one area of your life. Tingnan mo, ano yung kailangan mo doon, kung saan magpuprovide ang Diyos. Tingnan mo, kung ano yung dapat isuko mo sa Diyos. Ask God to provide. Surrender. Maybe this message may share din po natin. There is kailangan mo nila ng acknowledgement this coming year, New Year, ay i-share this message. Okay. Yan, bago masay. Thank you. Kami o Diyos ay nagpapasalamat sa pagkat hindi po tumitigil ang mga pag-kilos mo at pagkawa ko sa buhay. There is new thing. Laging fresh po yan. New every morning na dapat yun ang makita po namin. Na hindi kami dapat mag-stay sa mga bagay na nangyayari sa buhay po namin. Mga bagay na saan dapat po namin kalimutan na siyang magpapabagal sa buhay Kristiyano ng bawat isa. Huwag lang namin kakalimutan yung history ng saan mayroong Kristo na pinanganak sa usapan para sa pagkakulasan ng mga mananampalataya. Maraming salamat po Diyos sa paalala po sa amin. Alam po namin Lord na meron kang gagawin, panibagong taon, panibagong plano, panibagong revelasyon kung ano yung nais mo, lalo na po sa aming simbahan. Sa paglipat namin po dito kay Diyos, alam po namin na bawat isa ay nag-expect po kami na merong pagbabago, na merong kang gagawin sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po Diyos sa biyaya ng iyong salita na aming pagsalwa sa amin. Salamat, Panginoon, sa